Pinaghahanda ng Department of Health ang mga ospital at iba pang health facilities sa pinangangambahang The Big One na lindol sa Metro Manila. Live mula sa Caloocan City, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, ano daw ba itong mga paghahanda ng DOH? Ruth, nagpulo nga ang DOH and yung mga officials from different NCR hospitals para nga yan pag-usapan yung kanilang mga paghahanda doon sa magnitude 7.2 na lindol o yung Big One dito sa Metro Manila. Ayon po sa PHOC, sinug na ang West Valley Fault na huling gumalaw noong 1658. Pag nangyari yan, posibleng umabot daw sa 48,000 ang casualty sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Ayon po kay Health Chief Ted Herbosa, kaya kanya pong inatasan na ang mga regional offices na i-review ang kanilang mga preparedness plan, partikular ang pagtugon sa lindol. Dapat din daw matiyak ang structural integrity ng mga ospital at masigurong huli itong babagsak sakaling magkaroon ng malakas na pagdinig. Pero sakaling may masirang pasilidad, magpapatupad naman daw ang DOH ng surge capacity sa other hospitals para mas maraming pasyente ang ma-accommodate. Sabi pa ni Herbosa, dapat masiguro ang supply ng tubig at kuryente para sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga ospital. Tinukoy din Ruth ng DOH ang mga ospital sa North, East, West, and South quadrants na maaaring puntahan ng publiko sakaling yumanig ang The Big One. Bukod pa nga yan sa mga LGU at private hospitals. Ipinresent din Ruth ng bawat quadrant ang kanilang response plans mula evacuation, activation ng Emergency Operations Center hanggang post-disaster response. Narito po ang pahayag ni Health Secretary Ted Herbosa. In a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. Make sure that our gensets will operate at least temporarily. And then water supply, make sure meron tayong stocks. Ruth, doon sa datos ng DOH, umabot nga sa 11 health facilities ang nasira po ng malakas na lindol dyan po sa Davao Oriental. Kabilang nga dyan itong Davao Oriental Provincial Hospital, Manay, na totally damaged na. Pero nag-deploy naman daw ang DOH ng response teams doon. Ruth? JC, tanungin na rin kita dahil kinover mo rin naman ng DOH. May abiso rin ba sila or bagong advisory tungkol nga dito sa tumataas na kaso ng influenza-like illness? Kasi halimbawa yung report natin sa Pasay City, isa rin yan sa pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan. Go ahead, JC. Yan po ang Express Report ni JC Cosico.